Dito ka. Dito ka sa harap. Dito ka sa harap na. Kasi gusto kong nakikita yung mukha mo. Dito. Yung dito mismo sa gitna. Para nai-inspire akong nakaupo lang dito. O sige, tahimik na po. Kasi kanina, nakaka-relate ako sa kaklase nyo kanina. No? Anak, sa buhay, sa life kasi natin, hindi natin mahahawakan talaga yung family problems natin. Tandaan nyo yan. Minsan hindi, di ba, minsan hindi nyo alam kung kailan mag-aaway yung magulang natin, kailan mayroong problema sa bahay. Pero anak, ito lang ang sasabihin ko sa inyo, wag na wag nyo pababayaan yung pag-aaral ninyo. Natural na medyo may maapektuhan yung iniisip ninyo. Kasi syempre, mahal nyo sila sa buhay, gusto nyo masaya lagi. Pero anak, huwag nyo pababayaan yung mga ginagawa ninyo sa school, lalo na yung mga gusto ninyo at mahal ninyo. Huwag kayong papaapekto kasi natural lang sa buhay ang may problema. Oo, bibili lang kami ng ulam noon, 20 pesos, lutong ulam. Ganyan. Uy, hindi yung pinapayak. Ang ibig ko lang sabihin, anak, tignan nyo, dati kasi sinasabi nila, mag-absent na daw ako kasi wala daw akong baon. Mag-absent daw ako kasi may sakit daw ako. Pero alam nyo, nung ginagawa ko, di ako nag-absent. Nag-aaral pa rin ako. Tsaka kahit ano na yung problema dumating sa buhay ko, ano ako ngayon? Teacher! Paano ka magiging teacher o paano makukuha yung pangarap mo? Sa pamamagitan ng pagtatapos ng pag-aaral. Yung problema kasi, pampatatag nyo yan. Sa tingin niyo ako wala akong problema. Meron! Pero, anong problema ko? Ay, buti alam nyo. Pero alam nyo ba, pampatatag lang yan. Kasi, ang problema, magiging magaan siya pag may Lord kayo sa buhay nyo. May Lord ba kayo sa buhay nyo? May Diyos kayo sa buhay nyo? Yung problema na yan, parte yan ng buhay, pero hindi kayo pababayaan ni Lord.